Eto mga kababayan, parang isang palabas lang sa pelikula. Dating senador na si Ramon Bong Revilla Jr. Pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa ng 1 milyon ngayong araw, Hulyo 31. Matatandaang nakulong ang dating senador dahil sa kasong malversation na di umano'y nag-ugat sa isang ghost flood control sa Pandibulacan na nagkakahalaga ng 92.8 milyon. Ayon sa mga netizen, matindi umano ang palabas na ito ng administrasyon. Dahil ang katulad ni Revilla na involved sa ganun kalaking halaga, ay malversation lamang ang ikinaso dahilan upang pansamantala itong makalaya mga kababayan. Bukod dyan ay sa flood control panasangkot itong si Revilla. Pero ang katulad ni Senator Rodante Marcoleta na hindi naman involved sa flood control ghosts projects ay naging plunder ang isinampang kaso. At ang matindi nga po mga kababayan, walang piyansa sa kaso ni Senator Marcoleta. So ang nasa isipan ngayon ng netizens, tila pilit umano binabaluktot ang batas sa Pilipinas. Kapag kakampi umano ang administrasyon ay mahirap kang makakasuhan, pero sa mga pumupuna at nagpapahayag ng saloobin o nagpapakabuti sa tungkulin ay kinakasohan at pinapakulong. Yan nga raw ang nakikita ngayon ng taumbayan. So, ito na kaya mga kababayan ang hudyat sa sinasabi nila na ang bagong Pilipinas. Sa ibang balita naman mga kababayan, Attorney Salvador Panelo nagsalita patungkol sa di umano'y walang kakwenta-kwentang witnesses ng prosekusyon sa pang-10 araw ng impeachment trial laban kay VP Inday Sara Duterte. Yan po, Attorney Sal. Ano pong masasabi ninyo doon sa dalawang witness na nagsalita kahapon sa nagpapatuloy nga na impeachment trial? At marami ding nakapansin, Attorney Sal, na pagdating po ng interjection ng mga senator judges, tila daw paulit-ulit yung mga itinatanong doon sa mga witnesses. Ano pong komento niyo dito? Unang-una, yung dalawang testigong inilatag doon, hindi dapat yun tinawag. Useless din yun. Worthless din yun. Bakit kanyo? Hindi naman ang pinag-uusapan kung nasa tama yung pag-release ng pera. Kaya nga nakita mo, no cross-examination na nga yung depensa. Ibig sabihin, walang saysay yan. Hindi yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, yung bang pera, confidential funds, ginastos mo ng tama, ng naayos sa batas. Hindi mo yung pagkuha kasi yung pera, merong pera. May budget talaga dyan. Talagang i-withdraw yan para gamitin. Hindi naman pinag-uusapan yung withdrawal eh. Walang nagki-question doon eh. So anong saysay nito? Kaya alam nyo kahapon, yamot na yamot akong makinig. Itong mga senador, mawalang galang na sa inyo. Hindi ko maintindihan. Binigyan na nga kayo ng signal ng no cross-exam. Ibig sabihin, wala yon. Hindi sila interesado na ron kasi hindi naman nga yun ang issue. Kaya alam mo ginawa ko kahapon matapos yung impeachment? Yes, sir. Actually, yung second break, hindi na ako bumalik eh. Andun na ako, kumain na lang kami. Dahil wala na katuturan yung mga tanong ng mga senador. Kaya ang ginawa ko, nung matapos ang impeachment, inakyat ko yung yung mga senador sa fifth floor. Bawat isa na hindi nagtanong, sabi ko, congratulations for not asking question earlier. Kasi wala, exactly, sabi ko, mawalang galang na doon sa mga kasama niyo. Hindi ko maintindihan. Ba't tanong sila ng tanong? Wala nang ang cross. Hindi naman pinag-uusapan kung tama ba. Sinabi na nga ng testigo yung walang irregularidad sa pagkuha. Kung ano-anong tinatanong nila, parang Mexican siguro ka ba? Na ito, may pay nga eh. Pay, doon mo ibibigay. Yung pangalan, may ID, merong prior notice na mag-withdraw kami dyan, magpa-encash kami dyan. Hindi ko maintindihan. Teka, parang ang dating tuloy parang gusto nila siguro makita sa telebisyon na kayo nagpa-participate. Kaya pinagkapurihan ko yan, sila Robin Padilla, hindi nagtanong, si Mark Villar, si Camille Villar, si Bongo, hindi rin nagtanong, si Lito Lapid, hindi rin nagtanong, sino pa, hindi ko na maalala. Basta marami nagtatanong sa kanila, basta yung maalala kong hindi nagtanong, pinuntahan ko at kinongratulate ko. Itong mga prosecution kasi, nakikita po ninyo, talagang wala silang kausa, walang cause, walang legal basis. Kaya ang mga pinipresenta nila, hindi naman nagpuproba na lumabag sa batas si Inday Sara. Talagang sinisiraan lang na sinisiraan. Ganyan, hanggang matapos ito, ganyan ang mangyayari sa mga yan. Paulit-ulit lang itong presiding officer, sinasadyang pamali-mali o talagang hindi marunong o kinakampihan ang mga taga-usig.
Talagang wala. Useless. Samantala ito mga kababayan, voluntaryong sumuko ngayong Biyernes Hulyo 31 ang 16 sa mayembro ng tinaguri ang Brave 18 sa Caloocan RTC matapos silang kasuhan ng Department of Justice ng cyber libel ayon sa balita mula sa SMNI News. Una nang sumuko sa korte at naglagak ng piyansa ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Ang tanong na lang dito mga kababayan, kung sino ang magpiyansa sa 16 na mga ex-Marines. Medyo malaki-laking halaga yan sa dami ba naman nila na magpiyansa. Siguro ipanalangin na lang po natin na matulungan sila ni Gob Luis Chavit Singson. Kawawa rin itong mga dating ex-Marines mga kababayan dahil nga po sa kagustuhan nilang mailabas ang katotohanan sa nangyaring pagnanakaw sa kaban ng bayan ay ganito pa ang kanilang sinapit.